Diyos na banayad sa pagkagalit, sigara sa kahabagan sa pangunang panalangin po, aming ginagalamal Pastor and Time Prophet, Beloved Abol Evangelist Will de Almeida, maraming salamat po Malapinoon sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabaga mo kami patawarin. Lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal po ikaw po maglagay, makatagad dapat bigasin. Ikaw po aking naasahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved, Arbon Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman, ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Arbostan Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Kuya Mart, beloved Maine, sa kanang beloved babies. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan at sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan natin called and equipped by God. Called and equipped by God. Yung salitang equip, ibig sabihin pinunan o nilagyan, mga minamahal. Kaya pag tinagalog natin yan, tinawag at pinunan o nilagyan ng Diyos. Called and equipped by God. Basahin natin ang ating teksto. Dito po sa Exodo 31, talatay 3, ganito po ang pagkasulat. At aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Sa mga Hebreo 13, talatay 21, ganito rin po ang pagkasulat. Ay pakasakdalin nawas niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang kalulugod sa paningin niya sa pamagitan ni Jesucristo na napasakan niya nawa ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak na may pasasalamat sa ating Diyos na buhay at lahat magsabi ng praise the Lord. Called and equipped by God, tinawag at pinunan o nilagyan ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, tayo daw ay tinawag at pinunan ng Diyos kung ano ang wala sa atin, nilagay yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo basta tinawag lamang. Kasi sinasabi natin, hindi tayo kagaya ng ibang naging Kristiyano lamang sa pangalan o sa labi, mga minamahal. Yung sa atin, sa Jesus Miracle Crusade, pag dito ka napunta, tinawag ka ng Diyos at kung anuman ang kakulangan mo, pinunan yan, nilagyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. Ano ang pinuno ng Diyos sa atin? Ano ang inilagay? Sabi, Espiritu ng Diyos. Ano pa? Sa karunungan at pagkakilala at sa kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Yung pala yung pagtawag ng Diyos sa atin, na pinuno niya sa atin. Dati hindi natin alam ang salitang Espiritu ng Diyos. Ang alam natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun lang ang alam natin. Hindi natin alam yung sinasabing Spirit of God. Na ang Espiritu pala ng Diyos, mga minamahal, nang tinawag tayo ng Diyos, itong ating katawang ito, na puno ng kasalanan, nilinis ng Diyos. Kaya nga sinasabing ang ating katawan ngayon ay templo ng Diyos na ang nananahan dyan, na pinuno ng Diyos ay ang kanyang Espiritu. Dati wala tayong kaalaman, wala tayong karunungan, mga minamahal. Sabi nga ng ating ginagalang mahal na pastor, mabuti pa daw yung pusa, bigyan mo siya ng plastic na isda,
hindi niya kakainin dahil alam niya yun ay plastic, mga minamahal. Pero yung tao daw, mga minamahal, bigyan mo ng peking Diyos. Yun ang kanilang naging Diyos. Bakit? Dahil ang tao walang karunungan. Kaya mas matalino pa yung pusa, mga minamahal. Pero tinawag tayo ng Diyos. Binigyan tayo, pinunuan tayo ng Diyos. Sabi, kaalaman at karunungan. Ngayon, napag-unawa na natin, meron palang totoo at tunay na Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nag-iisang Diyos sa langit. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang sabi, at sari-saring gawain. Pinununan ng Diyos sa atin yan, inilagay sa atin ng Diyos nang tayo tawagin. Ano ang sari-saring gawain, mga minamahal? Nasa spiritual tayong tungkulin, nasa minyal tayong tungkulin. Hindi ba? Minsan sa ating mga tahanan, tumanda na tayo't lahat, hindi pa tayo marunong maghugas ng plato, mga minamahal. Hindi ba? Yung ating magulang na pagod, mga minamahal, pag-uwi ng tahanan, sila pa ang maghugas ng plato. Naalala ko tuloy isa nating kapatiran, mga minamahal, nag-overnight prayer siya. Ang tangi niyang panalangin, mga minamahal, sa Amoranto sinasabi ko, way back 1992, nagpatotoo siya. Ngayon, nasa Amerika na siya. Ang kanyang panalangin, mahal na Panginoon, nawahipuin mo yung aking mga anak, na sana naman gumawa sila ng gawaing bahay. Dahil walang alam yung kanyang mga anak. Pag-uwi daw niya ng overnight prayer, mga minamahal, kung anong kinainan ng tanghalian, kinainan ng hapunan, yun pa rin ang nakalagay doon. Gusto niyang magaling, pero siya'y nanalangin. Nagkaroon siya ng kaalaman ng pagpapatawad, pero gusto niyang magalit, mga minamahal. Kasi nung hindi pa daw siya Kristiyano, mga minamahal, pag gano'n ang kalagayan, nagagalit siya sa mga anak niya. Minsan kinuwento niya, sabi nung kapatiran natin, ating beloved brother, pag hindi niyo hinugasan ng plato, pa-flying kicking ko kayo. Nagtawanan yung mga anak niya. Bakit? Kasi yung ating beloved brother, mga minamahal, isa lang yung paa niya. Yung isang paa, artificial. Kaya nung sinabi nung kanilang tatay, ating beloved brother, pag hindi niyo hinugasan ng plato, pa-flying kicking ko kayo. Nagtawanan yung mga anak, nagtakbuhan palabas ng pinto. Kaso, bago nakalabas ng pinto, pinline kick niya. Ang ibig sabihin, tinanggal niya yung artificial put niya, binato doon sa dalawa niyang anak, sa pool pareho. Di na flying kick niya. Pero nagbago na siya, nagkaroon na siya ng kaalaman. Nung makakilala sa mahal na Panginoon, pag-uwi sa bahay, ang daming hugasan. Sabi niya, mahal na Panginoon, hindi po yung anak kong maghugas ng plato. Ako na hipuin mo, ako na ang maghuhugas ng plato. At galing sa overnight, bista't magalit siya, naghugas ng plato. Nagkaroon siya ng kaalaman. Nakita ngayon yun ng kanyang mga anak. Na hindi na nananakit yung kanilang ama, mga minamahal. Nakita nila si tatay. Galing sa overnight, walang tulog ito. Siya pang naghugas ng plato. Anong ginawa niyo mga anak? Tatay, pasensya ka na. Matulog ka na. Kami na ang maghuhugas ng plato. Yan ang pinuno ng Diyos, nang tawagin tayo ng Diyos. Tinuruan tayong magpakumbaba, mga minamahal. Yung ayaw gawin ng ating kasama sa bahay, tayo ang gumagawa sa ating mabuting gawa. Ang sabi, sa saring gawain, nakita nila, mga minamahal. At sinasabi ng banal na kautusan, hindi mo na kailangang magsalita. Sa magitan ng mabuting gawa, sila man ay magbibigay walhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay mga anak niya nakumberte, mga minamahal. Hanggang sa napunta na sa Amerika, dinala na siya sa Amerika. Ating beloved brother, mga minamahal, huli kami mag-usap, paalis na pala papunta ng Amerika. Sabi ng ating nabasa sa ating supporting verse, Hebrew chapter 13, verse 21, sinasabing, pakasakdalin tayo sa mabuting gawa, gawin ang kalooban ng Diyos na nakalulugod sa kanyang paningin. Yun na ngayon ang meron tayo. Pinunuyan ng Diyos sa atin, ang tinawag tayo ng Diyos. Ang sabi, tayo maging sakdal sa mabuting gawa, gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi na ang ating sariling kalooban. Ang sabi, at bagay na nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Yan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Sinasabing called and equipped by God. Tinawag tayo at pinunan
ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya sa ganitong kalagayan, sinasabing, choose your God. Kasi minsan tinawag na tayo ng Diyos. Pinuno na tayo ng Diyos, mga minamahal. Iniiwan pa natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi, choose your God. Piliin mo ang iyong Diyos. Sino ang pipiliin mo? Yung Diyos na tumawag sa iyo? O babalikan mo ba ang Diyos ng tao sa sanlibutan? Basa. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, ang talatay 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos na inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay ang iyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 23, ang talata po ay 25 at 22. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at Kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. 22. Datapwat kung didinggin mong lubos ang kaniyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway at kaalit ng iyong mga kaalit. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pagkatapos kang piliin o tawagin ng Diyos at pununan ang lahat ng iyong kailangan, na sabi, piliin mo ang iyong Diyos. Sinong Diyos ang pipiliin mo, mga minamahal? Kaya sabi ng ating nabasa, kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin nyo sa araw na ito. Pinapipili pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Kasi yung iba, natawag na ng Diyos na ibigay ng lahat ng kanilang kailangan, hindi pa malaman sino ang Diyos na dapat paglingkuran. Iniiwanan pa ang Diyos na tumawag sa kanila at nagpuno ng lahat ng kanilang pangailangan. Pag binasa mo ang banal na kasulatan, mga minamahal, marami ring umiwan sa Diyos. Ano naging kalagayan? Sila ay napahama. Kaya sinabi, kung inaakala mo na masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin mo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Ang sabi, ngunit saganang akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sabi ni Josua, kung siya ang tatanungin, saganang akin. Sabi niya, ako maging ang aking sambahayan. Kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya naman si Josue, mga minamahal, naging successor siya ni Moises. Nang sila'y lumabas sa Ehipto, sa mga kamay ng Ehipsyo, mga minamahal, sa ilang pa lang, kinuha na si Moises ng ating mahal na Panginoon. At ang nagpatuloy sa pamumuno sa mga Israelite ay si Josue. Sa pamumuno ni Josue sa mga Israelite, pinili niya na paglingkuran ng Panginoon. Anong lugar ang kanilang pupuntahan? Kanaan. Ano ang lugar ng Kanaan? Ang sabi, ang nakatira dyan, mga minamahal, ay mga higante, mga Palestine. That is the place of Palestine. Yung malalaking tao, nakaaway ngayon ng Israel, mga Palestine, mga minamahal, mga higante. Kaya nung sila ay nagtiktik doon, nag-search sila. Pagbalik nila, sabi ng mga kasama na hindi natin kayon, Moises, tatapakan lang nila tayo. O, tama, maraming masarap na pagkain. Masagana sa gatas, sagana sa honey, mga prutas, pero langgam lang tayo sa kanila. Pero sabi ni Josue at saka ni Caleb, hindi. Dahil Diyos ang nag-utos sa atin, kaya natin silang talunin sa pangalan ng Panginoon. Kaya kahit wala na si Moises, nagpatuloy si Josue. Bakit siya nagpatuloy? Dahil pinili niya na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At pagdating nila sa Canaan, mga minamahal, nakipagbaka sila. Lahat na malaking tao, mga Palestine, pinalayas nila hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanilang teritoryo. Alam nyo kung ano nangyari? Namuno si Josue at si Caleb. Pagkatapos ni Josue, umabot sila ng 80 years. Hawak nila ang Canaan. Yung Kanaan, hawak nila. Nung mawala na si Josue at si Caleb, pumalit ang ibang namuno, mga minamahal.
Hindi nila piniling paglingkuran ang ating pinakamalapit Hesus Kristo. Sabi ng banal na kasulatan, pag binasa natin ang kasaysayan, ang Israelite ay nalagay sa malupit na hari, mga minamahal, pinahirapan sila hanggang iba'y inabot na ng kamatayan. Kaya pag tinawag ka ng Diyos at ibinigay sa iyo ng Diyos ang iyong pangailangan, sabi, kung pipili ka lang, gayahin mo si Josue. Ano man ang mangyari, makita mo man ang malalaking pagsubok na sa kanilang kapanahunan ay mga Palestine, mga malalaking tao, hindi nila kinatakutan. Sinuong ni Josue, mga minamahal, ang Canaan, at siya'y binigyang pagtatagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ganon din sa atin, piliin natin na paglingkuran ng Diyos kahit ano pang mangyari. Ang problema ay problema, mga minamahal. As sinasabi nilang, let the problem itself. Pabayaan mo ang problema, problemahin niya ang kanyang sarili. Ikaw, ang problema mo, pabayaan mo ang Diyos ang problema para sa iyo. Kasi sa atin, wala naman tayong magagawa. Ang problema, mga minamahal, to and fro yan, paruot parito. May problema ka ngayon, bukas may problema ka na naman. Lalo sa problema mo, may problema ka na naman. Bakit? Nasa lupa ka kasing makasalanan. Nasa mundo kang makasalanan. Habang ikaw ay nasa mundong makasalanan, marami kang problema. Kaya kinakailangan piliin mo ang Diyos na tumawag sa iyo na magbibigay sa iyo ng lahat mong kailangan. Kaya pag nagkamali ka ng pili, ang problema mo ay problema. At ang problema, naging 2 problema, naging 3 problema, tatabunan ka ng problema, itinapo ka pa sa impyerno, mas malaki ang problema mo. Pero pag pinili mo ang ating mahal na Panginoon, ang Diyos, ang lulutas ng problema mo, tagalangit ka pa, tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. At habang nasa lupa ka, ang Diyos na pinili mo, ang ating pinakamalapit Hesus Kristo, siya ang iyong protector. Kaya sabi ng ating nabasa sa Exodo, Kabanatang 23, sa 25 ang sabi, inyong paglingkuran ang Panginoon iyong Diyos. Sabi, kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pinili mong paglingkuran ang Diyos na tumawag sa iyo at nagpuno sa iyo ng maraming bagay. Ang sabi, ang Diyos na yan, na pinili mo, ang sabi, babasbasan niya ang tubig mo, babasbasan niya ang tinapay mo, aalisin pa ang sagit sa gitna mo. Hindi. Pinuna ng Diyos ang lahat mong pangailangan. Sinasabing, called and equipped by God, tinawag ka ng Diyos, hindi para maghirap, kundi para ibigay sa iyo ang lahat mong pangailangan. Kailangan mo ng kagalingan, Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo niyan. Kailangan mo ng kasaganahan, Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo niyan. Kung ang Diyos na tumawag sa iyo, siya ang pipiliin mong paglingkuran. Pero ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi yung dahil magaling ka na, o tapos na, malapay, magaling na ako. Maraming ganyan. Magaling na, mga minamahal, meron ako naalala, isang ketongin din, nauna pa siya sa akin, 80% na save, mga minamahal. Sa kanya, malala na. Ako kasi type B yung aking ketong. Ang ibig sabihin, mga minamahal, sumugat yung aking katawan. Sa kanya naman, mga minamahal, uka na. Pag tinignan mo siya, madidiri ka na. Pero pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Siya ang unang ketonging nakilala ko sa ating congregation, sa Jesus Miracle Crusade. Isang araw, pinadala kami sa pray over. Ang pinuntahan namin, mga minamahal, merong cancer. So nanalangin kami sa pangalan ni Jesus. Of course, sa pangunang panalangin ating ginagalang mahal pastor. Chinek up ng doktor, sabi ng doktor, wala na cancer. Kabag na lang. Tuwan-tuwa yung nanay. Yung cancer na wala, kabag na lang. Ibig sabihin, may hangin na lang ang tiyan, mga minamahal. Tuwan-tuwa yung nanay. Sige, para hindi na babalik ang cancer, talon. Sabi ng nanay, hindi po pwedeng tumalon yung anak ko, lumpo po yan eh. Ganun ba? Manalangin ulit tayo. Pag panalangin, tumalon. Sa kama mismo ng hospital, tumalon. Tuwan-tuwa yung nanay. Di nag-report na ako sa ating beloved honorable pastor, mahal pastor. Si Mother Jerry, pinasama niyo sa akin, sabi ko, meron pong gift of healing. Kasi yung pinag-pray namin, may cancer, naging kabag. Yung lumpo, tumayo. Sabi ng ating ginagalawa pastor, sige, ganito, Mother Jerry ha, huwag kang maghanap buhay. Ang gagawin mo lang, every month,
ikaw ay manalangin na magpapasting ka ng 10 araw. Humayo ka ng humayo, huwag kang manghihingi. Pero pag binigyan ka ng kusang loob, tanggapin mo, pagpapala sa iyan ng mahal na Panginoon. At yung pangailangan ng pamilya mo, ako nang bahala dyan. Meron silang tatanggaping pagpapala. Ang ginawa nitong ating mahal na kapatid, hindi sinunod. Ako kasi, sumunod ako eh. Kumbaga, hinandog ko na yung aking sarili sa mahal na Panginoon, walang talikuran. Actually, 18 years akong umalis sa amin. Pagdating ko sa amin, matanda na yung tatay at nanay ko, wala nang hanap buhay, mga minamahal. Pero dahil ako'y sumunod, pinagpala ako. Hindi na bumalik yung ketong ko, pinagpala pa yung aking mga magulang. Siya ang ginawa niya, nangutang sa kapatiran, nangutang, nagtinda ng gulay, gumawa ng kariton. Hindi alam ng ating ginagalang pastor, nalugi! Nagsumbong lahat yung makapatiran, nag-decree ating ginagalang pastor. Sabi ko sa iyo, sundin mo yung pinagagawa ko sa iyo. Hindi ka maghahanap buhay, mag-fasting ka lang, at ikay humayo, Diyos ang bahala sa pamilya mo. Dahil hindi mo sinunod aking sinabi, ang ketong mo, babalik, hindi na gagaling. Bumalik yung kanyang ketong, hindi na gumaling, sa ketong na rin siya namatay. Bakit? Kasi hindi niya pinili ang Diyos na tumawag sa kanya, nagpuno ng kanyang pangangailangan. Kaya pag nagkamali ka ng pili, magaling ka na ngayon, ayaw mong patuloy maglingkod sa Diyos. Sabi sa sanlibutan, pahapay-hapay ka na kasi magaling ka na. Sagana rin ang buhay mo. Sagana na. Wala ka nang hihingin sa Diyos. Kakainin mo ng gusto mong kainin, pupuntahan mo ng gusto mong puntahan, hindi ka naman naglingkod sa Diyos, hindi mo piniling paglingkuran ng mahal na Panginoon. Yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, yung pagpuno ng Diyos sa lahat mong pangailangan, lahat yan, babawiin ng ating mahal na Panginoon. Pero pag pinili mong Diyos, sabi ng ating nabasa, babasbasan ang tinapay mo, babasbasan ang tubig mo, pagagalingin pa ang lahat ng sakit mo. Kamusta naman ang kaaway mo? Sabi ng verse 22, datapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong kaaway, kaalit ng iyong kaalin. Ito ang masarap na buhay. Sagana ka na, wala ka ng karamdaman, ang makipag-away sa iyo, kaaway ng Diyos. Ang makipag-alit sa iyo, kaalit ng Diyos. Sa madaling salita, mabubuhay kang payapa, habang ang kaaway mo, masama ang loob, sa sama ng loob, inatake na sa puso. Bakit? Dahil pinili mo ang tamang Diyos na iyong tamang paglingkuran. Kaya pagkatapos nito, may sinasabing, choose your life. No, pinili mo na ang mahal na Panginoon, piliin mo ngayon ang buhay mo. Kasi meron namang pumili sa mahal na Panginoon. Kagaya ni Dimas, pinili naman niya ang mahal na Panginoon. Kasama niya si Pablo. Nangangaral sila, nakita niya paano makitungin gumaling, paano ang mga demon possessed ay napalaya, mga minamahal, marami siyang nakitang himala, pinili niya ang Panginoon. Kaya niya nakita yon, naging sparring partner siya ni Pablo. Pero sa pagpili niya sa Panginoon, yan ang sinasabing ang paglilingkod sa Diyos is not a road of process. Hindi siya daan. Ibig sabihin, sabihin natin, hindi siya magandang daan. Minsan, sinasabing road of thorn. Ibig sabihin, hindi lang road of process, kundi minsan road of thorn o daan na mga tinik. Ibig sabihin, sa paglilingkod mo sa Diyos, kahit pinili mo ang Diyos, merong pagsubok. Anong pagsubok sa buhay ni Pablo at ni Dimas? Pagkatapos nilang manalangin, gumagaling ang may makaramdaman na palaya ang mga demon possessed, hinuhuli sila ng mga eskriba. Sila ay pinapalo sa liwasang bayan. Yon ang ayaw ni Dimas. Ang gusto lang ni Dimas, mga minamahal, ay puro himala. Ayaw niya ng pagsubok. Kaya sabi ni Pablo, at ako ay iniwan ni Dimas at bumalik siya sa sanlibutan. Sa madaling salita, nung piliin ni Dimas na paglingkuran ng Diyos, dahil tinawag siya ng Diyos, pinunuan siya ng himala ng mahal na Panginoon, mali ang pagpili niyang kanyang buhay. Dapat pinili niya ang buhay na kasama ang Panginoon. Ang ginawa niya, iniwan niya si Pablo at pinili niya ang buhay sa sanlibutan. Kaya ang sabi, choose your life o piliin ang buhay. Pag pumili ka ng buhay, piliin mo ang buhay na ikaw
ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basa. Dito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 30, ang bersikulo po ay 19 hanggang 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo. Sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Choose your life. Sabi ng ating nabasa, ngayon, sabi ng malam, ibinigay ko sa iyo ang buhay at kamatayan, ang kasamaan at kabutihan. Pumili ka. O anong pipiliin mo? Kamatayan o buhay? Kasamaan o kabutihan? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kung pipiliin mo ang buhay, ang sabi, ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pag pinili mo yung kabutihan at buhay na pinaglingkuran mo ang Diyos, hindi ang kasamaan, ang sabi, mabubuhay ka. Lalawig ang buhay mo, pati ang iyong binhi. Ibig sabihin, pati yung lahi mo, yung anak mong kasama mo, yung magiging apo mo sa anak mo, at apo ng apo mo. Ang sabi, magiging kasama mo sila. Dahil pinili mo ang buhay na kasama ang mahal na Panginoon. At ang sabi rito, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig. Lumakip ka sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay. At kalaunan ng iyong mga araw. So pag lumakip ka sa pagsabi, cling unto the Lord o cleave unto the Lord, lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Paglingkuran mo ang Panginoon dahil pinili mo ang mabuti, ang sabi, lalaon, hahaba ang iyong buhay. Hahaba ang iyong araw sa daigdig na ito. Pinahaba ng Diyos para maranasan mo ang kasaganahang ipinangako sa iyo ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyo. Ano ba ang lupain na isinumpa ng Diyos? Sa mga Israelite, ang isinumpa, Canaan. Yung Kanaan, lugar ng Kanaan, mga minamahal. Pagpasok nila ro, nakipagbaka pa sila. May pagsubok pa sa mga higanteng Palestine. Samantalang ang lupang pinangako ng Diyos sa atin sa langit, pagpasok mo sa langit, wala nang pakikipagbaka, ang gagawin mo, pupurihin mong Diyos araw at gabi. Wala nang pakikipagbaka. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, walang luhang papatak sa iyong mga mata. Wala nang sakit na lalapit sa iyo. Wala nang karamdaman, wala nang kapighatian. Ang lahat ng bagay ng una ay naparam na. Bakit? Dahil ang buhay mo ngayon ay buhay sa langit na kasama mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya pag tinawag ka ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat. Piliin mo ang Diyos na paglingkuran at piliin mo ang buhay na kasama mo ang mahal na Panginoon. Pag nagawa mo yan, ang sabi, meron kang sinasabing perfect life. A perfect life will be given unto you. Ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon sinasabing isang perpektong buhay. Dito pa lang sa daigdig, perpekto na ang buhay mo. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpawi. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 16. Karamihan ng mga araw ay nasa kanyang kanang kamay niya, at sa kanyang kaliwang kamay ang mga kayamanan at karangalan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, last verse na. Lakasan niyo yung praise the Lord niyo. Yan na ba yung pinakamalakas niyo? Oh, pinakamalakas na praise. Oh, sandali lang. Sabay-sabay kayo para malakas hanggang langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, yan ang tamang praise the Lord. Last verse na yan eh. Hindi natin alam, baka mag-rapture na. Tapos tsaka kayo sisigaw ng praise the Lord pag naiwan na kayo sa rapture. Ngayon, hinihintay natin ang mahal na Panginoon. Baka mag-rapture, ngayon tayo magsabay-sabay ng praise the Lord. Wala namang praise the Lord. Ang hirap niyong kausap ah. Pag hindi ko pa sinabi, nag-praise the Lord kayo, kanya-kanya kayo. Sabi ko, lahat tayo magsabi ng sabay-sabay na praise the Lord.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung sinasabing a perfect life. Isang sakdal na buhay o kumpletong buhay, mga minamahal. Isang perpektong buhay. Bakit? Ang sabi, karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Nasa kanang kamay mo ang karamihan ng iyong araw. Kaya tayo, tinaningan na tayo. Hindi ba? Ako dapat, patay na ako 1989. Gano'n na karaming taon ang dinagdag ng mahal na Panginoon. Sobra na. Sa makasalanang daigdig, nabuhay ako ng 24 years sa makasalanang daigdig. Pagdating ng 24 years, yan ang huling hininga ng aking buhay, September 27, 1989. O last week na natin. September na, pag naging 37, 35 years na ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon nang walang ketong, by faith, hanggang rapture. Ang sabi rito, nasa kanang kamay mo ang karawan ng iyong buhay. Ibig sabihin, dadagdagan ng Diyos ang buhay mo para ma-enjoy mo ang buhay sa lupa pa lang nakasama mo ang ating mahal na Panginoon. O, nabuhay ako ng 24 years sa sanlibutan. Tinawag ako ng mahal na Panginoon, pinunuan ang aking pangailangan, mga minamahal. O di 35 years na ako sa September 27. Ganun na kahaba ang buhay na idinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang sabi, sa kanyang kaliwang kamay, sa kanan mo, karagdagan ng kaarawan ng buhay. Sa kaliwang kamay mo, ang sabi, ay may kayamanan at karangalan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O diyan nagpapakamatay ang marami sa kayamanan at sa karangalan. Hindi ba? Malapit na naman ang eleksyon. Kaya bagayan dito, bagayan doon. Malapit na eleksyon eh. Hindi ba? Yung magkakampi nag-away, yung magkaaway naging magkakampi. Malapit na eleksyon. Sa mga anak ng Diyos na tinawag ng Diyos at pinunuan ng lahat, dapat walang ganon. Bakit? Dahil isa lang naman ang tatanggapin natin. Paglingkuran mo ang Diyos, ang sabi, sa kanan mo, karagdagan ng kaarawan ng iyong buhay, sa kaliwa mo ay kayamanan at karangalan. Ang magbibigay sa inyan ay walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Kaya magugulat yung mga kapitbahay mo. Magugulat yung mga kilala mo. O, ating mga kapatiran, di ba nakabless mga patutunan nila? Basurero lang, basurero. Pero ngayon, pag nagpatotoo, mga minamahal, 3 ang sasakyan, may mga paupahan, pinagpalang lubos ng ating pinakamahal na Jesucristo. Mga tinaningan ng buhay, hanggang ngayon, buhay pa rin, may mga edad na. Ay, bilabid nanay natin, mga lolo nagpapatotoo, may mga edad na, mga minamahal. Sa sariwaan nila yung buhay nila, napakahirap. Nasa loob na ng bahay, nainitan pa, natuluan pa ng ulan. Pero ngayon, sila na ngayon, ang maraming bahay, nagpapaupa na. Totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag dyan ay perfect life. Nasa iyo ang sinasabing perfectong buhay dahil tinawag ka ng Diyos, pinunuan ng Diyos ang lahat ng iyong pangailangan. Tayong lahat ay tumayo. Meron kayong dalang mga baguhan, nasa left and right side, nasa mga garahe, nasa likuran. Gusto ba nilang tawagin sila ng Diyos at punuan ang kailang pangailangan? Ilapit nyo sa harapan. Habang tayo umaawit, Great is the Lord, Tagalog version. O Diyos, Ikaw ang aking Panginoon at pag-asa ng buhay ko. Hallelujah. Diyos, Ikaw ang Panginoon, pag-asa ng buhay ko. Ang ating Diyos, ang tanging pag-asa ng ating Pag-ibig mo'y pinamana sa mundo. ang kanyang pag-ibig, ang ipinamalas Binigay mo ang buhay. ibinigay niya ang kanyang buhay. Samahan niyo sa harapan yung mga bisitang talaga. Salamat sa tagumpay. Salamat sa tagumpay na iyong Yan ang meron tayo ngayon. Tagumpay na ang may hatid ang ating mahal na Panginoon. ang
Ama. Aking Ama, itinataas kita. Sabihin natin ng sabay-sabay, ang pangalan mo'y Sandigan, pagkat wagas ang iyong kapangyarihan. Aking Jesus, luwalhati ka. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, kailanman. Sabay-sabay natin sabihin, aking Ama, itataas kita. Hallelujah. Aking Ama, itinataas kita. Ang pangalan mo'y sandigan, pagkat wagas ang iyong kapangyarihan. Aking Jesus, luwalhati ka. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, kailanman. Aking Ama, Aking Ama, itinataas kita. Ang pangalan mo'y sandigan, pagkat wagas ang iyong kapangyarihan. Aking Jesus, luwalhati ka. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, kailanman. Aking Ama, itinataas kita. Ang pangalan mo'y sandigan, pagkat wagas ang iyong kapangyarihan. Aking Jesus, luwalhati ka. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, kailanman. Aking Ama, itinataas kita. Ang pangalan mo'y sandigan, pagkat wagas ang iyong kapangyarihan. Aking Jesus, luwalhati ka. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, kailanman. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, kailanman. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Napakabait ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. God bless you po sa ating beloved singers. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, magiging kapatid sa ating dakilang Diyos, kayo po'y tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam namin, ang Diyos mismo ang nagdala dito sa inyo sa tunay at banal na gawain ng Diyos. Kayo po'y saksi ngayon kung paano kumikilos ang kamay ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga mananampalataya dito sa ministeryo pong ito. Inyo pong narinig ang mga patutuo, mga dakilang tanda, kababalaghan at himala na katuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa Kanya, isugo ang lahat sa ating Diyos, kayo rin po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Ito ang reglamento o susi ng kaligtasan na kailangan nyo po ang apat na itong reglamento upang mabuksan ang mga pintuan sa langit, maging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Una ay ang pananampalataya.
na kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos na may nag-iisang Diyos na bumababa mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay namang uli upang patunayan na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay pagsisisi, na kinakailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na nais mo ngang magbago upang maging banal at matuwid, ikaw ay tutulungan ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Ito po ay nakasaad sa Gawa 2:38 na sinasabi, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon ang magbabautismo sa inyo sa kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay patuloy na dumadalo sa ating mga banal na gawain sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at nagsusumikap sundin ang kanyang banal na kalooban. Ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, ito rin ay darating sa inyo. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, mangyari lamang po pagkitaas ng ating kamay, tanda po ng pagsuko sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y mananalangin, sumunod po kayo, sundan niyo po ako. Dakila mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas at hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po kong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo pa ko ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen and amen. Kami na po, minamahal, ang mananalangin sa iyo. Mapagpala po namin ang Diyos makapangyarihan sa lahat sa pangunat panalangin ng ang beloved parents in the Lord. Your end-time prophet ugad, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga kaluluwang ito na taos pusong tumatanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, sa katotohanan, tagapagmana ng walang hanggang buhay. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal sa ating mga baguhan, naway huwag po kayong lumisan habang hindi nyo po na isasagawa ang pangatlong reglamento, ang bautismo sa pangalan ng ating dakilang Diyos na Hesukristo, upang tayo na po ay sama-samang pagpalain. Amen. Praise God. Kaya tayo na po ay darako na sa ating pananalangin. Prayer for the sick, ang ating beloved preacher Benedict Borlahi. Amen. Amen. God bless you, beloved brotherhood, my beloved co-preacher. Tayo mga mahal ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan mga pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po na aming pong minamahal at ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Almeida. Kami po, Diyos, ay dumudulog sa trono ng biyaya. Humingi kami, Diyos, ng kahabagan sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala. Patawain po ang bautis sa amin, O Diyos. At nakikita po mahal na Panginoon, ang lahat ng pangailangan ng mga anak sa hapong ito.
Mahal na Panginoon, tugunin mo po, Diyos, ang lahat ng kanamang kahilingan sa iyo at dalangin po namin, mahal na Panginoon, patuloy mo ipagkaloob ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ng aming po minamahal, ginagalang na pastor, maging sa kanyang buong sambayan, sa lahat ng Almeida family, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila at pag-ingatan, O Diyos, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ating pong ipatong ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay po natin doon kung saan nandoon yung karamdaman. Ating pong sama-samang palayasin sa mga kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Upang pagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat ang pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin na Ama na Pastor, sa makapangyarihan pangalan mo, in the name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed right now in Jesus' name. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Hallelujah. Demons of carnality, demons of pride. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. 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 Hallelujah, mga mahal. Bilang ating taos-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na yung pinalayas nating masamang espiritu, yan po ay hindi na po babalik. Kapag tayo po, mga mahal, ay taos-pusong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, ito po yung pagpupuri sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po, mga mahal, sumigaw ng 3 beses, kasabay pong paglukso, sabay-sabay po tayo, mga mahal, malakas. Hallelujah. Lahat praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating pong palakpakan na ating pong pinakamamahal.